Sa alternatibong bersyon na ito ng Estados Unidos, batas militar ang nagbago sa bansa. May isang lalaki na kilala bilang The Major ang nagsisilbing tanging pinuno. Kalaunan, lumikha ang rehimen ng isang nakamamatay na paligsahan na tinatawag na The Long Walk, kung saan ang mananalo ay makakakuha ng kasikatan, kayamanan at isang kahilingan para sa kahit anong nais nila. Ipinapalabas ang buong kaganapan sa pambansang telebisyon at para sa maraming tao, ito na lang ang tanging pagkakataon nila upang makatakas sa kahirapan. Dumagsa ang mga nagboluntaryo para sumali sa kompetisyon, ngunit 50 lang ang pinili ng lottery. Ang isang kalahok mula sa Maine na si Ray ay hinatid ng kanyang ina na si Jeannie papunta sa event atensyonado sa loob ng kotse. At nais ni Jeannie na magbago ang isip ni Ray tungkol sa pagsali. Ngunit sinabi ni Ray sa ina na hindi niya iyon desisyon. Pagdating nila sa lugar, mahigpit na niyakap ni Jeannie si Ray at napaiyak habang nagpapaalam. Pagpasok ni Ray sa gate ay nakilala si Peter na napakapalakaibigan. Sa katunayan, karamihan sa mga kalahok ay mukhang mababait. Masaya silang nagkukwentuhan habang hinihintay magsimula ang event. Patuloy na naglalakad-lakad si Curly, pilit itinatago ang kanyang kaba at napansin ng ibang mga lalaki na parang napakabata pa niya. At sinabing 18 siya, ngunit walang naniniwala. Dumating ang Major at binigyan ang bawat bata ng metal na tag na may mga numero at sinabing ganap na lalaki na sila ngayon. Pagkatapos, sinabi sa kanila na ang Long Walk ay nilikha upang magbigay inspirasyon at maibalik ang pagpapahalaga sa work ethic sa isang bansang patuloy na nahihirapan sa aspetong pinansyal mula noong digmaan. Taon-taon pagkatapos ng event, tumataas ang produksyon. Kaya naniniwala talaga ang Major na epektibo ito at ang problema ng bansa ay katamaran. Habang nagsasalita siya, binibigyan ng mga kalahok ng mga pulseras na susukat sa kanilang bilis. Sunod, ipinaliwanag ng Major ang mga patakaran. Kailangang maglakad ang lahat hanggang isa na lang ang matira at walang finish line. Kailangan nilang panatilihin ang bilis na 3 milya kada oras at kapag bumaba sila dito, makakakuha sila ng warning. Kung hindi sila makabalik sa tamang bilis sa loob ng 10 segundo, magiging strike 2. At ang kasunod ay babarilin sila. Kung lumabas sila sa gilid ng kalsada, babarilin sila agad kahit walang warning. Pinasigaw ng Major ang lahat at nagpaputok ng baril, hudyat ng pagsisimula ng kompetisyon at nagsimulang maglakad ang mga lalaki. At sinusundan sila ng mga truck ng militar sa kalsada habang nire-record ang lahat. Tahimik ang paligid dahil pinapayagan lang ang mga manonood sa dulo ng kompetisyon. Sa simula, tanging mga nakatira malapit sa kalsada lang ang pinapayagang manood. Isang pulis ang nagsalute habang dumadaan ang mga lalaki, ngunit nainis si Gary at binastos ito bago dumura sa lupa. Noong una, seryoso ang lahat, pero pagdating ng ika-5 milya, marami na sa mga lalaki ang nagkukwentuhan. Medyo bumagal si Esteban at agad siyang nakatanggap ng warning, kaya inayos agad ang bilis niya. Nagtaka ang ibang mga lalaki kung taktika ba yon para sukatin ang limitasyon. Si Gary naman ay napahinto dahil may bato sa loob ng sapatos niya at agad siyang binigyan ng mga sundalo ng mga warning. Pagkatapos ng ikatlong warning, naghanda na ang sundalo para barilin siya, ngunit naisuot agad ni Gary ang sapatos at nagpatuloy sa paglakad. Iniisip ng ibang mga lalaki na isa siyang tanga, pero sabi ni Gary ginawa niya iyon para makapagpahinga. Pagdating ng ika-7 milya, nag-uusap na ang mga lalaki tungkol sa premyo. Inamin ni Arthur na sumali siya para sa pera, pero sinabi ni Ray na may mas mahahalagang bagay pa kaysa pera at nagduda sila. Kaya ipinaliwanag ni Ray ang sinabi, pinaniwala sila ng gobyerno na voluntaryo ang kanilang pagsali, pero ang totoo, ang sistema ng gobyerno ang nagpapahirap sa mga tao at nagiging desperado na ang ilan sa pera at kaya sila nandito ay dahil wala na silang ibang mapuntahan. Iniisip ng ilan na masama ang magsalita ng negatibo tungkol sa Long Walk habang nakakamera, pero na-impress si Peter at sumang-ayon na dapat gamitin nila ang pera para tumulong sa mga tao. Pagkatapos ay nagsindi ng sigarilyo si Peter. Binalaan siya ni Hank na baka bawal iyon at hiniling ni Arthur na paghatian nila. Naputol ang kanilang usapan dahil kay Richard. Isinusulat niya ang pangalan at numero ng bawat isa dahil gusto niyang sumulat ng libro tungkol sa Long Walk at sinabi ni Peter na walang kwenta iyon dahil kung siya ang mananalo, magiging mayaman at sikat na siya. Bigla na lang napasigaw si Curly sa sakit dahil nag-cramp ang kanyang mga binte. Nagsimulang bumagal ang kanyang lakad at na-warningan ng mga sundalo, kaya tinulungan siya ni Ray na maglakad habang patuloy naman silang hinihikayat ni Peter gamit ang mga salita. Dahil sa motibasyon, sinubukan ni Curly na maglakad sa sariling mga paa, ngunit hindi kinaya at bumagsak. Pagkatapos ng ikatlong warning, binaril si Curly sa ulo ng isang sundalo. Dahil sa pagkabigla, bumagal si Ray at nakatanggap din siya ng warning, kaya tinulak siya ni Peter.
Ilang sandali pa, dumating si Major at sinabi sa lahat na dapat nilang bigyang pugay si Curly dahil sa pinakitang katapangan. Humingi si Ray ng tubig mula sa isang sundalo. Nang kailangan ni Peter magbawas, umihilang siya mismo sa gitna ng kalsada. Pagsapit ng 17 milya, nakita nila ang isang batang babae sa tabi ng kalsada na may hawak na karatula at sumisigaw ng cheer para kay Ray. Tinukso siya ng ibang mga lalaki dahil may tagahanga na siya. Bigla namang nag-seizure ang isang lalaki at bumagsak sa kalsada. Sinimulan siyang bigyan ng mga sundalo ng warnings at umiwas si Gary sabay pangungutya na nilihim nito na may sakit pala. Hindi nagtagal, binaril ng mga sundalo ang may sakit na bata at sinabi ni Gary na dapat masaya sila dahil nabawasan ang kalaban. Sa ika-25 milya, sinimulan ni Gary na asarin ang isang batang lalaki na si Rank na noong una ay binabalewala siya. Ngunit nang insultuhin ni Gary ang kanyang ina, nagalit si Rank at sinuntok siya. Naiwasan ni Gary ang lahat ng suntok at bumagsak si Rank sa lupa. Hindi siya nakabangon sa oras kaya binaril siya ng mga sundalo. Sinigawan nila si Gary at isinisi ang nangyari, sinasabing hindi na sila makapaghintay na siya ay matanggal. Makalipas ang ilang sandali, may isang batang lalaki na dumumi habang naglalakad. Kahit anong gawin niya ay bumabagal pa rin siya at binaril din siya ng mga sundalo. Sa ika-35 na milya, muling lumitaw ang Major para batiin sila sa kanilang unang gabi. Sinusubukan silang kumbinsihin na marangal ang kanilang layunin sa pagsali sa kompetisyon. Nagsimulang antukin si Ray at nanaginip tungkol sa kanyang ina. Nang bumagal siya, binigyan siya ng warning ng mga sundalo at ginising siya ni Peter. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang pamilya at hindi sinasadyang bumagal ulit si Ray kaya nakatanggap siya ng pangalawang warning. Binilisan ni Ray ang lakad pero makalipas ang ilang hakbang, nadapa siya at nakuha ang kanyang pangatlong warning. Ngayon kailangan niyang maglakad ng walang pagkakamali sa loob ng 3 oras para mabura ang kanyang mga warning. Sinusubukan ni Peter na hikayatin siya, ngunit kinakabahan si Ray at napasigaw, sinasabing nagkukunwari lang si Peter na may pakialam. Sa sandaling iyon, narating ng grupo ang isang matarik na daan na lalong nagpahirap sa kanila. Hindi nagtagal, napapagod na ang lahat at ilang mga lalaki ang bumagsak kaya binaril sila. Sinusubukan ni Ray na huwag pansinin ang mga namamatay sa likod niya, ngunit kailangan pa rin niyang tiisin ang pang-aasar ni Gary kalaunan. Nagsimulang bumagal si Ray, ngunit nahawakan siya ni Peter bago siya tuluyang mahuli. Nagpasalamat si Ray at humingi ng tawad sa pagsabog ng emosyon niya. Pagsapit ng umaga, narating nila ang ika-59 na milya. Pagkatapos ng lahat ng namatay kagabi, 18 na lang ang natitirang kalahok. Pagsapit ng ika-67 milya, hirap na si Hank na makapagpatuloy. Sinubukan siyang kausapin ni Peter pero nagalit siya. Samantala, naglalakad si Richard na may pilay at bumagal na siya. Pinalaan siya ng mga sundalo at sinubukan siyang hikayatin ni Ray na kayanin. Ngunit hindi na kaya ni Richard at bumagsak, binaril siya ng isang sundalo sa ulo habang may 2 batang nakatingin. Nang umabot na ang walk sa 100 milya, muling lumitaw ang Major para batiin sila. May isang kalahok na sinubukang tumakas, ngunit agad siyang binaril ng mga sundalo. Sa mile 103, nag-usap ang mga lalaki tungkol sa kung ano ang hihilingin nila at sabi ni Peter na ang magiging kahilingan niya ay magkaroon ng 2 mananalo imbes na 1. Gusto ni Ray na baguhin ang buong sistema pero sinabi ng iba na hindi pwedeng hilingin na baguhin ang estado. Nainis sila at pinagmumura ang kompetisyon at ang Major. Kinagabihan, nagsimulang bumuhos ng malakas ang ulan. Halos hindi na makatulog si Ray kaya tinutulungan siya ni Peter na maglakad. Kinaumagahan, narating nila ang milya 144 at tumigil si Arthur para tumay agad siyang binalaan ng mga sundalo kaya kinailangan niyang magpatuloy bago matapos. Dinadaan nila ang pagod sa kwentuhan kaya nagdesisyon si Ray na ikwento kay Peter ang tungkol sa kanyang ama na itinuturing niyang bayani. Tinuturuan siya ng kanyang ama ng mga ipinagbabawal na aralin tulad ng filosofiya at itinuturing siya ng gobyerno bilang isang traidor. Ang Major mismo ang nagutos sa kanyang ama na itigil ang pagtuturo at manumpa ng katapatan, ngunit tumanggi ito at agad siyang binaril. Pagkatapos ibinunyag ni Ray na sumali siya sa long walk para patayin ang Major. Ayaw rin niyang nakikita ang mga tao na tila natutuwang panoorin silang naghihirap, ngunit pinaalala ni Peter na biktima rin sila ng sistema. Sa milya 170, wala nang gana ang sino man na makipag-usap. Isang lalaki na duguan ang mga paa ang nakiusap sa mga sundalo. Natulungan siya at agad siyang tinulak ng isang sundalo at nirolyo ng tangke ang kanyang mga binte. Pinalaan siya habang sumisigaw sa sakit hanggang sa tuluyan siyang barilin sa ulo. Dahil sa eksenang yon, nabaliw ang isa pang lalaki. Hinubad niya ang kanyang mga damit at tumakbo palabas ng kalsada kaya binaril din siya. Napansin naman ni Hank na nalaglag ang isa sa kanyang mga ngipin. Pagdating ng gabi, naabot ng grupo ang milya 200 at isa at halos hindi na makatayo si Hank. Sinubukan kumbinsihin ni Ray pero suko na si Hank. Tumiwalag siya at lumapit sa mga sundalo at agad siyang binaril. Hindi natiis ni Arthur ang kaibigan at niyakap habang namamatay kaya nakatanggap siya ng warning.
Hinila siya ni Ray para iligtas. Kinaumagahan, narating nila ang milya, 200 at 6 na lang ang natitira. Naalala nila na may asawa si Hank at nagkasundo ang grupo na magbibigay ang sino mang manalo ng parte ng premyo sa kanya. Hindi kasama si Gary sa usapan, kaya lumapit siya kay Ray at inaming naiisip niya si Rank at hindi niya talaga nais na mamatay ang bata. Humingi ng tawad si Gary, ngunit iginiit na hindi niya iyon kasalanan. Nangako siyang magbibigay din ng pera para sa asawa ni Hank, kaya tinanggap nila ito. Habang naglalakad sila, nagsimulang mag-rant si Gary tungkol sa sitwasyon. Malinaw na hindi na niya kinakaya ang konsensya. Pagkatapos niyang pagsigawan ng iba, nauna siyang maglakad at ginamit ang isang kutsara para magpakamatay. Binigyan pa rin siya ng mga sundalo ng warnings at kalaunan ay binaril din sa ulo tulad ng nakasanayan. Sa milya 260, sinubukan ng mga lalaki na panatilihing masaya ang mood sa pamamagitan ng pag-awit. Sa ikalimang araw, narating nila ang milya 278 at lumiko papunta sa bayan ni Ray. Iniisip ni Collie na maswerte si Ray dahil makikita niya ang kanyang ina. Pero masakit yun sa kanya. Pagsapit ng mile 286, nagsimula na silang tumawid sa bayan at nagkapunit ang isa sa mga bota ni Ray. Napansin ni Arthur na mahirap maglakad kung hindi balansi, kaya tinanggal ni Ray ang parehong sapatos at lumabas na duguan na ang kanyang mga paa. Nang makita niya si Ginny sa malapit, hindi niya napigilan ang sarili at tumakbo para yakapin ito. Umatras si Ginny at sinabing magpatuloy siya at hinila siya ni Peter pabalik. Sumigaw si Ray at humingi ng tawad sa ina. Ikinuwento ni Peter kay Ray ang tungkol sa kanyang pamilya. Namatay ang kanyang mga magulang noong digmaan at iniwan siya sa kanyang tiyuhin na binubugbog siya hanggang sa namatay ito noong 10 taong gulang si Peter. Pagkatapos noon, nabuhay si Peter sa lansangan sa pamamagitan ng pagnanakaw at pakikipaglaban. Isang araw, nakipagsuntukan siya, hiniwan ng kalaban ang kanyang mukha at nauwi siya sa ospital. Sinisi niya ang sarili at nangakong lagi siyang hahanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Kapag nanalo siya, gagamitin niya ang pera para tumulong sa mga ulila pagsapit ng mile 306. Sinabi ni Stebbins na hindi na sila dapat magtulungan dahil hindi matatapos ang laban kung magpapatuloy sila. Sumang-ayon sila kahit labag sa kalooban nila. Nang magsimulang dumugo ang ilong ni Arthur, hinayaan lang nila. Dahil dito, nagwala si Key, ninakaw ang baril ng sundalo para patayin ito. Ramdam nila ang sakit habang binabaril pabalik ng mga sundalo si Key. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng mga sundalo kaya nagpakamatay na lang. Sa milya 324, lumala ang pagdurugo ng ilong ni Arthur. Binaliwala ni na Peter at Ray ang usapan nilang hindi na magtulungan at tinulungan siyang maglakad. Pero alam ni Arthur hindi na niya kaya, nakiusap siyang ibigay ng kanyang mga kaibigan ang kanyang locket sa kanyang lola kapag sila ang nanalo. Nakiusap din na huwag sila lilingon. Naglakad siya papunta sa truck at agad binaril ng mga sundalo. Namatay naman si Knight pagdating sa mile 326. Tatlo na lang ang natitirang manlalaro habang tinatawid nila ang tulay at patuloy ang Major sa pakikipag-usap sa kanila. Nainis si Ray at ininsulto siya, ngunit hindi ito inintindi ng Major. Sa halip, sinabi niyang iyon ang killer instinct na kailangan ng isang kampyon. Ibinunyag ni Steven na isa siya sa napakaraming anak sa labas ng Major at ang nais niya ay tumira sa bahay ng kanyang ama. Ngunit nararamdaman na niyang bumibigay ang kanyang mga laman loob at gusto na niyang matapos ang lahat. Sinabi niyang karangalan niyang makapaglakad. Kasama sila at masaya siyang si Ray at Peter ang mananalo. Pagkatapos tumigil siya sa paglakad at agad siyang binaril ng mga sundalo at hindi man lang nagpakita ng emosyon ang kanyang ama. Ilang sandali pa, nagsimula ang ulan. Inamin ni Ray na dati siyang takot sa kamatayan pero matapos makakita ng napakaraming namatay, hindi na siya natatakot dahil napakahalaga ng sandaling ito. Sa milya 331, narating nila ang isang bayan na may maraming tao at nagpapalakpakan. Tumigil si Peter at sinabing gusto na niyang sumuko para makabalik si Ray sa kanyang ina. Ngunit tumanggi si Ray at hinikayat siyang magpatuloy. Naglakad si Peter sa unahan. Hindi alam na tumigil na si Ray sa likuran. Hindi nagtagal, binaril si Ray ng mga sundalo at sinubukan ni Peter na balikan siya. Ngunit dahil siya ang nanalo, hinila siya ng mga sundalo palayo. Sinabi ni Ray kay Peter na mahal niya ito at humingi siya ng tawad sa kanyang ina bago lumabas ang Major para ibigay ang huling putok na pumatay sa kanya. Nagsigawan ng mga tao at nagdiwang habang gumuguho sa lungkot si Peter. Binati ng Major si Peter at tinanong kung ano ang kanyang kahilingan. Sinabi ni Peter na gusto niya ng baril para may pamana niya sa kanyang magiging mga anak bilang simbolo ng kanyang tagumpay. Nagduda ang mga sundalo, ngunit sinabi ng Major na ibigay iyon dahil mabuting tao si Peter. Nang makuha ni Peter ang baril, itinapat niya ito sa Major. Sinubukan siyang pakalmahin ng Major at binanggit ang yaman at kasikatan na naghihintay sa kanya. Ngunit umiiyak si Peter at sinabing, para kay Ray ito, at tuluyang binaril ang Major. Pagkatapos, ibinaba niya ang baril at naglakad palayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para makapanood pa ng mga ganitong mga video. Salamat sa panonood. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!